Kaso, pangit din naman kung parang isisisi mo or parang didiktahan mo yung kapatid mo na nag-aalaga sa nanay mo. Diba? So, pangit din naman yun. Nasasabihin mo, hindi mo yata inaalagaan si mama. Ano ka mo? Hindi mo yata inaano si papa, pinapainom ng gamot. Or baka hindi mo na inaalagaan, mga ganon. Which is, reels na santa, mga alright. Hoy! Reels, hindi na pala to reels. Tsaka tatagalogin natin kasi marami tayong mga audience na hindi Bisaya. Alright, so welcome sa channel ng Bisayang Nagtatagalog, Bayang TV. Hoy! Buang! So, content natin ngayon ay tungkol sa mga magulang. So, marami kasi sa atin, di ba, mga sa Pilipinas or hoy! Loko to tayo mga Pilipino, Bisaya man o hoy! Loko to Tagalog. Ano tayo family oriented kasi tayo, diba? So, marami sa atin talaga attach sa pamilya. Kahit na nag-asawa na, attach sa pamilya kasi mo yun, parang we value family kasi, diba? Ganun tayo mga Pilipino. Kaya hindi mo maano kung meron talagang family na pag tumanda na yung mga magulang, diba? Yung mga anak automatic ang mag-aalaga. Pero hindi lahat ng magulang ay sinuswerte pagdating sa ganon kasi meron ding mga magulang na pag-iwanan ng mga anak na, di ba? Parang yung iba nag-abroad, nagsitrabaho na sa ibang lugar, wala nang naiwan. So ang nag-aalaga na lang is yung pamangkin. So may mga ganon din. Swerte yung iba na may nag-aalagang mga magulang. Hoy! Ang labo! So sa part ko, share ko lang. Talagang masayang-masaya ako kasi finally, ngayon kasi mga panahon na to is syempre senior citizen na yung mga magulang namin. Timing din na nakakuha ako ng trabaho dito sa Bohol. So galing kaming Cavite, sa Maynila ako nagtatrabaho. Then luckily natanggap ako dito sa Bohol. Kaya nakalipat kami from Cavite to Bohol. Isa sa mga kasi talaga is target is nandun ako sa piling ng mga magulang ko sa pagtanda nila. So share ko lang, my heart goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the evening. Meron kasi tayong mga senaryo na mga kapatid natin na naiwan sa magulang tapos yung iba nasa ibang lugar. May mga instances na kung sino yung malayo sa magulang kasi siguro guilty sila na hindi sila kapiling. Parang sila yung sila yung boss or siguro feeling nila sila yung nakakalamang dahil nagpapadala sila ng pera ganyan. Iniisip nila na kagaya nito, huy, alagaan mo na mabuti yung pinainom mo ba ng gamot si mama? Si papa pinadala mo ba sa yung mga ganon. So masyadong nagde-demand ng mga effort, di ba? Masyadong nagde-demand ng effort. Though siguro concern siya kasi malimit ako para naintindihan ko rin yung mga sentimento nila kasi nga hindi nila kapiling yung magulang nila. Nagigilty sila na pag may mangyari sa magulang nila, sa mga magulang nila is parang, di ba, wala sila doon. Wala yung presensya nila. Parang guilty sila. Kaso pangit din naman kung parang isisisi mo or parang didiktahan mo yung kapatid mo na nag-aalaga sa nanay mo, di ba? So pangit din naman yun. Nasasabihin mo, hindi mo yata inaalagaan si mama, hindi mo yata inaano si papa, pinapainom ng gamot. Or baka hindi mo na inaalagaan, mga ganon. Which is yung kapatid mo na naiwan, naghirap siya. Kung susumahin natin yung mga financial na binibili nyo, kung hindi naman kalakihan yun, walang silbi yun dun sa effort ng kapatid nyo kasi for example kung may pamilya yun, di ba, mahirapan siya kasi may mga anak siya alagahan, tapos aalagaan pa niya yung magulang, di ba? Wala naman siya ibang kakibat kasi nga kayong mga kapatid wala kayo doon, siya lang mag-isa nag-aalaga ng magulang nyo, di ba? Tapos didiktahan nyo siya ng ganun. It's unfair doon sa nag-aalagang kapatid. Kaya ako
saludo ako sa mga ganun, yung mga naiiwan na kapatid na nag-aalaga ng magulang. So kayo mas makakaawaan kayo ng Diyos. So intindihin nyo na lang yung mga kapatid nyo na nagde-demand ng mga ganun, dahil nga sa totoo lang guilty yan sila kasi wala sila doon kasi. So dapat syempre tayong mga anak kailangan nating at least, di ba, may bigay natin yung kung ano yung ano na magulang natin, kasi payback yun Then nararamdaman nila yan na hindi enough, kaya parang ginagawa nila pag nagpa-follow up sila, tatawag, di ba, doon magdidikta, ang daldal, di ba, kala mo kung sino. So intindihan na lang natin yung mga ganon. So I think yun lang ang ating topic for today. Peace out.